Tatanggapin nyo lang naman yung batikos sa inyo dahil mga demonyo naman kayo. Tapos magdidima-demanda pa kayo, mga tarantado ba kayo? Tangina ninyo, ano kayo, anak kayo ng Diyos? Ha? Ano kayo? Anak kayo ng ano, ni Bathala? Mga kupal kayo? O walang hiya kayo? Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Ang hilig ninyong bumatiko sa mga kalaban nyo sa politika, gagawa kayo ng fake news sa mga kalaban nyo sa politika. Kukuha kayo ng troll army, kukuha kayo ng mga troll farm, mga vloggers ninyo ng mga bobo. Mga utak kano, utak suso. O tapos ngayon hindi kayo kayang pabanguhin ng mga putang ina niyan. Dahil hindi naman tangang taong bayan dahil may banateros na matatapang na hindi nyo kayang bilhin ng mga prinsipyo. O ngayon sinisita kayo, tapos anong gagawin ninyo? Magdidemanda kayo, magagalit kayo. Wala kayong karapatan. Magnanakaw kayo. Saan kayo makakita na magnanakaw taas malambot ang puso, damdamin at kalooban? Kapag magnanakaw ka sa pera ng taong bayan, dapat matigas ang budhi mo, matigas ang mukha mo. Hindi ka dapat iyakin sa mga batikos sa'yo. Ginawa mo magnanakaw ka, kawatan ka, mandurukot ka, mandurugas ka. Oo, tapos manyakis ka pa. May asawa ka ng pangit. O, ang dami mo ng mga anak. Putang ina kung sino-sino pang tinutuhog mong hindot ka. O tapos ngayon kapag sinita kayo, kapag lumabas yung mga bagay-bagay na yan, nagagalit kayo. Tarantado kayo Loko-loko kayo O wag ganon, masama yun. Masyado kayo masyadong malalamot ang mga puso nyo. Dito sa channel natin, huwag nyo siseryosohin dahil lahat ng ginagawa natin dito ay pawang katotohanan. Walang katotohanan pala. Pawang walang katotohanan, puros katatawanan lamang. Alam nyo, napakalaki na ng problema ng bayang Pilipinas. Napakarami na ng problema ng mga Pilipino. Hindi na nila deserve ang ma-stress at matoksikan pa sa politika dito sa Pilipinas. Kaya yung mga katarantaduhan ninyo dito sa politika, ginagawa na lang namin katatawanan para naman kahit papaano mabawasan ang aming pagkamuhi sa inyong mga pukin ng ina ninyo. O matawa man lang kami sa mga balita. Kasi marami mga vlogger ngayon masyadong seryoso. Masyado kayong seryoso sa buhay. Sa sobrang seryoso ninyo, mas serious pa kayo kay seryoso. O wag kayo masyadong seryoso. Kinakain na kayo ng sistema. O gawin nating nakakatawa, pagtawanan natin itong mga tarantado sa politika, itong mga magnanakaw sa politika na mga kain-tae at mga balat sibuyas. O pagtawanan at paglaruan natin yan. Yun lang ang kaya nating gawin. Huwag tayo masyadong seryoso. Magsasawa kayo, sasabihin nyo na naman, ayoko na manood ng politika. Ayoko nang makinig, nai-stress ako. Kaya nandito si Boss Dada para yung mga balitang kahindik-hindik, yung mga horror stories na ginagawa ng mga taga-Congress at mga taga-Senado, pati ng Malacanang at mga taga-gobyerno, gagawin nating komedya para comic relief ba? Kailangan natin tumawa, kailangan natin yung galit natin i-divert natin. Baka mamaya sa sobrang galit natin mauna pa tayo mamatay sa mga putragis na yan, na mga dapat bukas mamatay na silang lahat, di ba? O magsama-sama tayo mga kababayan, magdasal tayo para mamatay na lahat ng mga yan. Alam mo, sabi nila, oy masama Boss Dada, ipagdasal ang kamatayan ng isang tao. Hindi masama yan pag masamang tao. Pag masamang tao, kapag nangaabuso ng tao, kapag magnanakaw at kriminal, dapat talaga ipanalangin mo na lang mamatay. Oo, kasi sabi nila kapag masyado daw mabait, yun ang kinukuha Oo, yung mga masasamang loob, yung mga masasamang damo, matagal daw mamatay. Oo, pero siguro kung marami tayo magdadasal tapos marinig ni kamatayan yung ating mga dasal, malay mo karitin niya lahat ng mga putang na magnanakaw sa Pilipinas, di maganda. O kung hindi na kayang makuha yan sa pagpo-post natin sa social media, hindi na kayang makuha ng mga pagbabatiko sa mga hayop na yan, hindi na natin kayang makuha ang mga konsensya at mga konsensya, mga hudas na yan, ano lang dapat na gawin natin? Hindi naman natin pwedeng ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay, masama yun. Oo, anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng mag-armas. Hindi naman tayo pwedeng manghikayat sa taong bayan para labanan ng gobyerno, mali naman yun. O anong dapat natin gawin? O yun na lang, libre yun Libre yun, tsaka walang kulong yun. Ipagdasal mo, mamatay yung adik na presidente. Ipagdasal mo, mamatay yung mga senador na mga magnanakaw at mga manyakis. Ipagdasal mo yung mga congressman na mga kontraktor, mamatay na mahimya. Hindi masama yun. Oo, good riddance ang tawag dyan. Good riddance ang tawag dyan. Kaya mga bossing, maniwala kayo. Maniwala kayo. Huwag kayong magsasawa dahil sa oras na nagsawa kayo sa politika,
hindi na kayo nag-participate at tumalikod kayo sa inyong mandato. Ano ba mandato ng mga Pilipino? Ang mandato ng tao, hindi lang ng mga Pilipino. Pag may nakikitang mali, kailangan sinisita mo. Kapag may nakikitang mali, kailangan sinasabi mo na mali yan. Sa oras na tumahimik kayo sa pagbatiko sa mga maling ginagawa ng mga hayop na ito, bukod sa tuwan-tuwa ang mga putang ina niyan, oo, sigurado ako na naging sangkot kayo sa korupsyon. Bakit? Kasi nagbulag-bulagan kayo. Hindi kayo nakialam dahil masasarap ang mga buhay ninyo, masasarap ang mga ulam nyo ngayon, tapos wala kayong pakialam dun sa mga direktang apektado ng pagnanakaw ng mga demonyo na yan. Sa oras na alam mo ang isang bagay na masama at nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan at naging pipi ka, hindi mo ginamit ang binigay sa iyo ng Panginoon na mata, na tenga, na bibig para patikusin itong mga hayop na ito. Sayang, sayang mga bossing, binigay na lang sana yung mata mo kay Willie Garte. Yung singer na bulag, hindi sana nasagasaan yun nung tumawid dyan sa luneta. Sana, kung ikaw ay may bibig, nakita mo na may kasalanan itong mga hayop na ito at yung bibig mo itiniko mo, sana binigay na lang yan kay Sir Jack Argota. Oh, binigay na lang sana kay Sir Jack Argota, kasi Sir Jack Argota kahit bingot, kahit ngongo, kahit may cleft lip at cleft palate, mga bossing, nagsasalita pa rin siya para sa bayang Pilipinas. Binabatikos pa rin niya lahat ng mga demonyo at kawatan sa bayan. O kung ikaw matino ka magsalita, malinaw naman ang bigkas mo, may utak ka naman, tapos hindi mo ginamit, nakita mo nang mali itong ginagawa ng mga hayop na ito, sana binigay na lang kay Jack yan, malinaw sana yung kanyang pagsasalita. O kung ikaw naman, may tenga ka, naririnig mo, may malinang mga binabanggit, may malinang mga sinasabi, o kailangan mag-umaksyon ka. Gamitin mo ang lahat ng iyong makakaya para sabihin mo na mali yan. At yung mga narinig mo, sabihin mo kung ano yung mga yan. At yung nasa loob mo, ilabas mo yan. Dahil kung may tenga ka na nakakarinig, anak ng tinapay, ginagamit mo lang yan sa chismis sa kapitbahay, sayang. Ibigay mo na lang yan doon sa kapitbahay niyong bungol. Baka magkaroon pa ng silbihan. Oo, kasi kung kompleto tayo ng talino, kompleto tayo ng puso, wisdom, kaluluwa, prinsipyo, mata, ilong, bibig, kompleto ang ating senses, mga bossing. 5 senses, actually ngayon 6 senses na eh. Kung pati masasamang espiritu, dapat nakikita na natin eh. O kung meron kang lahat ng ito, gamitin mo dahil ibinigay sa iyan ng Panginoon, hindi para maging palamuti. Hindi tayo parang katulad ni Bongbong Marcos na binigyan ng utak para gamitin sa kasamaan. Oo, binigyan niya ng kamay si Bongbong Marcos at yung pamilya Marcos, hindi para gamitin sa makabuluhan na bagay. Ginamit nila yan para hablutin lahat ng mga mahalagang bagay sa atin, pati pera ng taong bayan. Hindi tayo katulad ng hindi tayo katulad ni Lacson, ni Tulfo, at saka ni Erwin at ni Rapi Tulfo, at saka ni Ramon Tulfo, na binigyan tayo ng bibig para magchismis lang ng magchismis at mang-fake news ng mang-fake news at mamburaot ng mamburaot. O kailangan gamitin natin lahat yan para banatan lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Yan lang po ang ating libreng pwedeng gawin. Huwag nyo nang tipirin. O kanina, saan kami galing? Galing kami sa Department of Justice kanina dahil natatawaan ko eh. Oo, nilagay ko nga doon sa aking tawag diyan yung aking affidavit. Kasi hindi naman ako kasama diyan sa demanda na yan ni Tililing eh. Pero dahil may Tililing ang putang ina, hindi niya alam kung ano sinabi ni Nino. Hindi niya alam kung ano sinabi ni Master Jodea, ano eksaktong sinabi ni RJ. Sinabi lang niya interviewer 1, interviewer 2. Wala siyang pinangalanan. Ibig sabihin, nag-aakusa siya ng isang bagay na hindi niya alam kung sino nag-aakusa sa kanya. Hindi niya mapangalanan eh. Mantakin mo, yung interview na yan dyan sa 18 Marines na yan. Wala ako dyan. Oo, nagkukuya-kuya ako niyan. Nagpapatato ako niyan sa liig. Ayan o, yung tattoo ko sa liig. Noong mga panahon na ini-interview yung nandoon ako sa Davao. Nandoon ako sa aking pinakamaganda, napakaganda na tattoo artist na kumare. Oo, tinatatuan ako sa liig noong mga panahon na yan. Tinatatuan ako sa paa. Oo, tapos biglang dinamay ako. Nilibel ako, nagpatato lang ako, nilibel mo na ako. Gago ka talaga. At saka alam niyo yung mga tulpo, isa yan sa mga nagsasabi na dapat i-decriminalize ang libel. Pero putang ina, hanggang ngayon hindi pa i-decriminalize ang libel. Ginagamit pa nila ang libel ngayon para patahimiking kahayop yung mga yan eh. Mga buwisit talaga yan eh. So kanina nandoon kami, nag-subscribe kami sa Department of Justice, in-interview pa nga kami ng mainstream media na alam naman namin hindi nila ilalabas dahil di sila kikita dyan. Oo, tapos dyan nga sa may Department of Justice, medyo nagkaroon pa nga ng konting tension dyan.
Hindi ko maintindihan kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte, mga bossing, ang babait ng mga ng mga taga-ahensya ng gobyerno. Pumunta ka ng SSS, ang babait. Pumunta ka ng DFA, yung mga nagpa-passport, ang babait. Pumunta ka sa PhilHealth, ang babait. Kasi ang sabi ni Pangulong Duterte noon, kayong lahat na mga taga-gobyerno, pasahod kayo ng taong bayan. Kapag kami isang Pilipino na humihingi sa inyo ng tulong at nandiyan sa ahensya ninyo, hindi alam ang gagawin, huwag ninyong susungitan. Dapat asikasuhin nyo yan dahil yan ang trabaho ninyo. Kailangan pag hinarap ninyo yung mga taxpayers na mga nagpapasweldo sa inyo, kailangan nakangiti kayo. Hindi nyo dapat sinusungitan yan kasi for the longest time, yung mga window 1, window 2, putya, pag pumunta ka sa window na yan, parang si Satanas yung nasa kabilang panig. Magtatanong ka lang, hi po, window 2 po, sasabihin sa'yo, window 2, ayan nasa taas, window 2 Oh, hindi ka ba marunong magbasa? Gaganunin ka? Ang inang susungit, nagtanong ka lang naman, oo, nabasa ko, pero baka mamaya hindi Baka mamaya mali ako Hindi ba? Walang due na yan. So, ang susungit dati, ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, kapag sinungitan kayo, sampalin nyo, sabihin nyo, sabi ko. Dahil doon, bumait yung mga taga-ahensya ng gobyerno, yung mga matatandang nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, mga menopause na akala mo may regla pa. China, narinig ko kanina, yung si Kapunan, sabi ni Kapunan, mainit daw ang ulo niya kasi daw, merong tarantado ka Kapunan, ang tanda mo na. Hindi ka na nagkakaroon ng regla. Pag niregla si Kapunan, magkakaroon ng tsunami, delikado yan. Menopause na yan. Paano magkakaroon mainit ang ulo niya? Meron siya. Meron? Baka meron kang baktol Kaya mainit ang ulo mo. Sikat pasikat kayo. Dami yung pasikat. Putangin na ninyo. Araw ba kayo? Gusto nyo maging araw? Papalitan nyo yung araw sa sobrang kasikatan nyo? Lahat nagpapasikat ngayon. Mga epal. Yan itong mga to. So, nandiyan kami kanina sa Department of Justice. Tapos, punta kami dyan sa Department of... Siyempre, hindi naman namin alam gagawin namin, di ba? Dahil, siyempre, bago lang din naman kami dyan. So, pumasok kaming ganyan. Tapos, pinagalitan kami ng guard. Tapos sabi, wag kayong basta-basta pumapasok. Lumabas kayo. Ganun. Tapos di lumabas naman kami. Kasi di namin alam Pumasok yung mga kasamahan namin. So pumasok din kami. May pinto mahirap kung may nakalagay exit tapos pumasok ka. May nakalagay entrance So papasok ka sa entrance. Pukin ang ina niyan. So pumasok kami. Labas kayo. Di lumabas kami. Kasi hindi naman namin alam. Tapos biglang yung gwardiya nagagalit. Pasok kayo na pasok. Bigla na lang kayo pumapasok. Ang ina nyo, nakabukas yung pinto Oras pa ng trabaho ngayon Pinatawag nyo kami dito sa DOJ Kaya papasok kami dito. Pinapunta nyo kung hindi nyo kami pinapupunta. Ba't kami pupunta rito? Ang init-init. Ang aga-aga pa. Nagigising kami hapon na. Gumising kami ng maaga para lang magpunta dyan dahil pinapupunta nyo kami dyan. Tapos nung papasok ka, nagagalit sila. So sabi, wag kayo basta-basta pasok kayo ng pasok. Nagagalit yung manong guard. Nagalit ako. Sabi ko, kuya, ano ba problema mo? Bakit ka ba galit? Ba't ba mainit ang ulo mo? Wala ka ba sweldo? Oo, sabi ko, masyado, ginagawa mo kaming bata, sinisir mo kami sa harap ng maraming tao Sabi ko, kung bawal pala pumasok dyan, lagyan nyo ng barbed wire. Lagyan nyo ng hollow blocks. O kaya lagyan nyo kandado. Saka lang pwedeng pumasok pagka dumaan na sa'yo. Sabi ko, kasi kung sasabihin mo ng matino, Sir, mga sir, labas muna tayo. Bawal po munang pumasok. Mag-logbook po muna tayo. Opo, syempre, hindi naman lahat ng pumapasok dyan, taga dyan. Buti sana kung araw-araw may kaso kami. Ngayon pa lang naman kami nagkakaroon ng kaso dahil masyadong sensitive ito mga putang ina mga nasa gobyerno na ito. So, sinabihan ko yung manong guard, masyado ka naman matapang. Walang hiya ka, kilala mo ba kami? Kasi kung hindi mo kami kilala, mabuti naman. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi kilala mo ba? Sinabi ko lang sa kanya na, kuya, kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo na maayos, na matiwasay. Wag mo ka pa sigaw-sigaw dyan, ginagawa mo kaming bata Sabi ko, hindi nga ako sinisigawan ng nanay ko, palamunin ako ng nanay ko, ikaw sinisigawan mo ko, hindi mo ako palamunin. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi naman ako sumisigaw, hindi ka sumisigaw. Ano ko? Bingi? Sabi ko, nagagalit ka Pag sinabi mo, huminto naman kami, pinalabas mo kami, lumabas naman kami. Sabi ko, di naman kami nagpumilit pumasok kahit pinalalabas mo kami. Kung gusto mo, sumaludo pa ako sa'yo, sasaludo ako sa'yo. Huwag ka lang mainit ang ulo mo. Mas mainit pa ulo mo sa akin Kami yung kinakasuhan ikaw yung mainit ang ulo. So, nagkakaanuhan na doon, Sabi ko, wait lang. Tapos pinagtripan pa kami nung isa. Tingnan nyo, baka may mga baril yan, gago rin Tangina, ba't kami pupunta may baril doon? Tarantado rin talaga itong mga to
Mga abusado, hindi naman mga pulis. Putang ina niyan. Kaya sabi, nag-apologize naman sa akin, sir, sorry ah. Hindi, sorry din. Kaya lang, ayos lang tayo rito. Nasa isang planeta tayo eh. Nasa isang lugar tayo. Kung di tayo nagkakaintindihan, kung sisigawan mo ako, mas lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Kailangan, kalmado lang tayo. Oo, kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga lingkod bayan, yung mga putang ina pasahod ng taong bayan, ang babait. Ngayon, yung pasahod ng taong bayan, putang ina, mas matapang pa kay Miss Tapia. Mga gago kayo. Hindi nyo kami kayang takutin. Porket dinidimanda kami, tatakot-takutin nyo kami kay Bongbong, hindi kami takot sa inyo pa. Mga gago kayo, pasahod lang namin kayo. Kakapal ng mga mukha nyo. Oh, so maayos naman, ang babait naman nung pagdating namin dun sa DOJ, ang babait naman nung mga nag-accommodate sa amin, hinatid pa kami ganyan. Minsan kasi yung mga walang posisyon, pukin ng ina, yun yung mayayabang eh. Minsan yung mga mabababang uri, sila yung mga mayayabang, yung mga yung mga matataas ang posisyon, sila pa yung mababait eh. Tangina ninyo, ayusin niyo yan ha. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan maging makatao tayo sa bawat isa. O kapag ka tao naman yung pumunta ron, dapat itrato nyo na tao. Hindi yung maninindak kayo, hindi nasindak sa inyo. Paano yan? O hindi nasindak sa inyo, o di nag-apologize kayo. Hindi kasi lahat kaya nyong takutin. Lalo na kami mga banateros, hindi nyo kami kayang takutin. Putangin na araw-araw, sandamukal ang mga troll army na umaatake sa amin sa social media. Araw-araw, content kami ng mga hayop, mga bobo ng mga vlogger nila sa kabila. Araw-araw may death threat kami, wag kayong lalabas, babarilin namin kayo. Araw-araw may ganyan. May mga demanda pa kami galing sa mga politiko ng mga binabatikos namin. Hindi kami natatakot sa inyo pa, pasahod namin kayo, kakapal ng mukha nyo. Hindi kami natatakot sa mga binabatikos namin ng mga magnanakaw. Bakit? Tayo pa ba matatakot sa mga magnanakaw? Ang magnanakaw ang dapat natatakot doon sa mga tao na gumagawa ng hindi lumalabag sa batas. Yung mga lumalabag sa batas, dapat takot sila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng lumalabag sa batas, takot. Ngayon, lahat ng lumalabag sa batas, entitled. Kaya sila lumalabag sa batas dahil entitled sila sa paglabag sa batas. Hayop na yan. Dati, yung mga politiko, babait. Yung mga politiko, kakamayan ka pa. Yung mga politiko, lalambingin ka. Pag nilapitan mo, makatao. Pero pag nanalo na ngayon, yung mga politiko ngayon, subukan mong batikusin, puta bukas, nakakulong ka. Subukan mong batikusin, putyang ina, pag lalamayan ka. Ganyan na mga politiko ngayon. Hindi tayo naglagay ng politiko para maging hari. Naglagay tayo ng mga politiko sa mga posisyon na yan para magsilbi sa atin. Dahil ang soberanya ay nasa atin. Ang Pilipinas ay tayo. Ang Pilipinas ay Pilipino. Tapos lalapit ka, babatikusin mo, sasabihin mo, hoy mga tulpo, wag kayong manyakis, bawal yan, magagalit sa'yo, didimanda ka. Sasabihin nyo, hoy may balita sa'yo, magnanakaw ka daw, wag kayong magagalit. Putsang inang yan, magagalit kayo kagad, tapos magdidima-demanda kayo. Hindi naman magkakaroon ng issue na mga kawatan kayo kung kaya nyo ipagtanggol ang mga sarili ninyo. O hindi ba? Kayo naman na nagbibisto sa mga sarili ninyo Mga walang hiya kayo. Yayabang ninyo. Nasa kanina, saya-saya, syempre. Oo, natatawa nga ako kasi hindi naman ako kasama dapat yun sa kaso na yan, pero sinama ako sa kaso, pero okay lang. Walang problema yan. Alam mo sa panahon ngayon, kapag ikaw kinasuhan ka, nagsasalita ka, it's a badge of honor. Dapat maging proud ka dyan. Dati, ang mga kinakasuhan, dapat nahihiya. Ngayon, hindi. Kapag kinasuhan ka ngayon, ibig sabihin, kuha mo ang gigil nila. Hawak mo ang beat. Oo. Ibig sabihin yung mga beat ng mga puso nila napabilis mo. Kaya kanila binabatikos at kaya kanila kaya kanila gustong idemanda. Pero ano man lang mga kaso na yan. Okay lang yan, dire-diretso lang tayo, hindi tayo hihinto, hindi tayo matatakot. Kapag natakot pa tayo, sino na lang magsasalita? Hindi ba? Kapag natakot pa kami, sino na lang ang panonoorin yung nakakatuwa? Ganyan dito sa channel natin, nakakatawa lang, di ba? Di ba good vibes lang? Dapat ganyan, good vibes lang tayo, smile lang tayo. Kahit ano ang kinakaharap natin ng mga pagsubok sa buhay natin, 400 years tayong 400 years tayong tawag dito, inalipin ng mga ng mga buwisit ng mga Espanyol Di ba? Ilang beses tayong sinakop ng ibang lahi, ilang beses tayong minaliit ng ibang lahi. Kinaya nga natin yan Ngayon pa ba naman? Ilang taon na lang matatapos na ang paghahari ng mga satanas na yan. Babaliktad din ang bola o ang gulong ng buhay, babaliktad. Kung ngayon nanggigipit sila, sa susunod sila naman. At sila naman ngayon ang magmamakaawa. Sila naman ngayon ang iiyak, sila naman ngayon ang magdadasal. Ang problema lang, hindi na pakikinggan ng Panginoon ng kanilang mga dasal dahil yan na ang kanilang karma. Andi